Hello mga kunyangers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Kung di pa kayo nakasubscribe, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga kwento. Handa na ba kayo sa ating bagong kwento ngayon? Well, dapat handa na kayo. Dahil ang kwento natin ngayon ay pinamagatang Ang Manika sa Ukay-Ukay. Buwa! Ang kwentong ito ay nangyari. Maraming taon na ang lumipas. Bata pa noon si Sally, mga edad 13. Hindi pala kibo si Sally. Lagi siyang tahimik at nagkukulong lamang sa kanyang kwarto. At may isang bagay siyang nakahiligan. Yun ay ang mamili sa ukay-ukay. Ngunit alam niyo ba na hindi damit ang kanyang binibili sa ukay-ukay? Mahilig siyang bumili ng mga manika. At isang araw, Sally anak! Sally! Pwede bang pumunta ka sa tindahan at bumili ng toyo? Magluto ako ng adobo ay nakalimutan kong bumili ng toyo. Nay! Mamaya na po, naglalaro pa po ako ng Barbie ko. Anak, gusto mo bang kumain ng pananghalian? Kung pwede, pumunta ka sa tindahan at bumili ng toyo. Oh, ito ang 20 pesos. Bumili ka ng toyo ha. Ay yung sukli, wag mong kakalimutan. Baka uuwi ka na naman na walang sukli. Sige na nga po, Nay. Ika ni Sally habang nagdadabog. Dali-daling lumabas si Sally ng bahay nila. Tumatakbo pa nga ito na pumuntang tindahan. Pagkabili niya ng toyo, dali-dali rin siyang bumalik sa kanilang bahay. Ngunit, bago siya makarating sa kanilang bahay, nadaanan na naman niya ang ukayan. Bigla siyang napatingin. May isa kasing manika sa gilid ng ukayan. Ngunit, halatang marumi ito at hindi pa nalilinis. Pero sadyang naakit si Sally sa manika. Lumapit siya. Tinitigan niya ito. Ang ganda-ganda mo, pero ang dumi-dumi mo. Magkano ka kaya? Binitbit niya ang manika at nagtanong sa tindera. Manang, magkano po itong manikang to? 10 piso rin yung anak. Bilhin mo na. 10 piso po? Mahal naman po. Ang dumi-dumi niya oh. Hindi niyo pa nilinis. Tapos yung damit niya, may mga mancha pa. Kulay pula, parang dugo. Anak, hindi ko pa kasi naharap linisin yan. Matagal na nga yan dyan walang bumibili. Natabon-tabonan na siya ng ibang manika. Yung mga kasama niya, nabili na. Pero yung manika na yan, walang pumapansin. Kasi sadyang hindi ko maalis yung mga mancha niya, yung mga dumi niya. Kaya siguro, walang bumibili sa kanya. Kaya bilhin mo na anak, 10 piso lang naman Pero manang, mahal po yung 10 piso, bawasan nyo naman. Wala nang bawas yan anak, kulang na nga lang ipamigay ko. Kaya kunin mo na. Mahal kaya yung manikang yan? Tingnan mo, ang laki-laki niya Sige na nga po. May sukli pa naman ako sa toyo. Yun na lang po ang pangbabayad ko sa inyo. Ito po 10 piso. Pero manang, maalis po kaya yung mancha nito? Oo anak, maalis yung mancha na yan. Tsagaan mo lang sigurong linisan at ibabad muna sa sabon. Sige nga po at ang masubukan. Excited na umuwi si Sally sa bahay nila. Bit-bit ang bago niyang biling manika. Nay! Ito na po yung toyo nyo. Saka Nay, kita nyo. Ano naman yan, anak? Binili ko po sa ukay-ukay, Nay. Pasensya na po. Pinambili ko po yung sukli nyo. Magkano naman yan, anak? 10 piso lang po, Nay. Kita nyo, ang ganda, diba? Diba ang ganda-ganda niya? Anak, hindi yan maganda. Kita mo, ang pangit-pangit at ang dumi-dumi. Hindi ko siya bet. Hindi mo ba natatandaan yung mga binili mong Barbie noon? Ang gaganda, ang nilinis, mukhang bago. Yang manika na yan, Diyos me, napakarami. Kahit ipamigay yan sa akin, hindi ko hatanggapin. Naku naman anak, ano ba nakain mo at binili mo yan? Sige na nga, labahan mo na yan doon at baka sakaling gumanda at luminis. Napakakadiri. Pero anak ha, hinay-hinay sa paggamit ng sabon at Clorox. Baka naman ubusin mo yung gagamitin ko sa panglaba dyan. Nay, konti lang po, lalabahan ko po at lilinisin para naman po makalaro ko siya mamaya. Ay naku anak, ewan ko ba kung bakit mas gusto mong kausap yung mga Barbie kaysa makipaglaro sa labas? O sige Hana, bilisan mo't magluluto pa ako. Maya-maya lang handa na ang pananghalian natin.
Dali-dali ngang nilabahan ni Sally ang manika. Binabad naman niya sa fabric softener ang buhok nito upang lumambot. Bandang hapon na ng kanyang banlawan ito. Nagulat siya. Luminis nga ang manika at mukha na siyang bago at sadyang napakaganda. At yung mata niya, pakiramdam ni Sally, palaging nakatitig at nakikipag-usap sa kanya. Agad niya itong nilabas at binilad sa sikat ng araw. Umaasa siya na sa bandang gabi makakatabi na niya ang manika. Bago pa maghapunan, sinilip nga ni Sally ang manika. Tuyo na ito. Medyo kailangan na lang niyang suklayin ang buhok nito upang umayos. Kinuha niya ang hairbrush ng kanyang Barbie. Unti-unti niyang sinuklay ang buhok nito. Kumintab ito at sobrang lambot. At ayan, ang ganda-ganda mo na. Pwede na tayong magkatabing matulog. Ano kaya ipapangalan ko sa'yo? Teka, ano nga kaya ipapangalan ko sa'yo? Ang ganda-ganda mo, tapos mukha kang Amerikana. Ano kaya? Ayoko naman ng Barbie, napaka-ordinaryo. Ano kaya ipapangalan ko sa'yo? Ginger? Onion? Hindi naman pangalan yan ng mga Barbie. Ano kaya? Alam ko na. Papangalanan na lang kitang Twilight. Ang ganda-ganda mo, Twilight. Mamaya tabi tayong matulog, ha? Sige. Dali-daling pinasok ni Sally ang kanyang manika sa kanyang kwarto. Iniupo niya ito sa gilid ng kama. Twilight, diyan ka muna, ha? Kakain muna akong hapunan. Tapos, maliligo pa ako at magtututbrush. Tapos matutulog na tayo. Diyan ka muna. Huwag kang aalis dyan. Napansin ni Sally na parang tumango yung Barbie. Pero hindi niya ito pinansin. Dali-dali na siyang lumabas at nagpuntang kusina upang kumain. Nay, alam niyo yung manika ko kanina? Ang ganda-ganda na niya, ang linis-linis. Pwede ko na siyang katabi mamaya. Nilagay ko na po siya sa kwarto ko, Nay. Ayan, may dagdag na naman ako sa collection ko, Nay. Hay naku, anak. Pwede ba iwas-iwasan mo nang bumili ng mga Barbie? Punong-puno na kaya ng Barbie ang higaan mo. Hindi ko mawari kung hindi ako makakatulog na may mga Barbie sa harapan ko. Parang minsan nakakatakot kaya. Nay naman, laruan lang po yun. Wala ka naman po dapat ikatakot sa manika, Nay. Saka komportable pa akong katabi ang mga manika ko, Nay. Hindi ako makakatulog pag wala sila. Ay nako, ewan ko ba sa'yo, anak? O sige na, kumain ka na. Matapos yan ay maligo at mag-toothbrush ka na at magpatulog ka na. Sige po, Nay. Dali-dali ngang kumain si Sally at nagmamadali rin siyang naligo at nag-toothbrush. Pag-akit niya sa kwarto, nagulat na lang siya dahil si Twilight ay nakahiga na sa kanyang unan. Ano nangyari? Ba't nakahiga ka dyan, Twilight? Di ba sabi ko sa'yo, antayin mo ako? Dapat maupo ka lang at mag-antay. Huwag ka munang mahiga, ako magpapahiga sa'yo. Kinuha ngang muli ni Sally si Twilight at iniupo sa gilid ng kanyang papag. Dapat, pag sinabi kong mag-antay ka, dito ka lang mag-aantay, huwag kang mahihiga. Tandaan mo yan, ayoko nang makulit, sabi ni Sally. At muli ay parang tumango ang kanyang manika. Ang galing naman ng Twilight ko, naiintindihan niya ako. Nang mahiga si Sally, kinuha niya si Twilight at itinabi sa kanyang higaan. Agad niya itong niyakap at hinalikan. Good night, Twilight. Ayan, first time nating magkatabi. Sana makatulog tayo ng mahimbing. At pinatay na ni Sally ang ilaw. Mag-uumaga na. Narinig na lang ni Sally na parang humihiyaw ang kanyang ina. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Hindi! Lumayo ka sa akin! Kaya naman, dali-daling tumayo si Sally at nagpunta sa silid ng kanyang nanay. Inay! Gising! Gising, Inay! Inay! Nananaginip po kayo, Nay! Nay! Biglang dumilat ang kanyang inay. Nay! Ano po nangyari sa inyo? Ewan ko, anak. Nanaginip ako. Napanaginipan ko yung manika mo. Hinahabol daw ako. Nay naman, hindi dahil ayaw nyo kay Twilight. Ganyan ang kasabihin nyo sa kanya. Mabait naman po si Twilight, Nay. Katabi ko po siyang magdamag. Ay, ewan, anak. Talagang masama ang kutob ko yun sa manika mo na yan, anak. Kung pwede, pakitapon mo na lang, anak. Nay, hindi! Hindi ko itatapon si Twilight. Siya yung pinakamaganda at pinakamalaki kong manika. Hindi ko po siya tatapon, Nay.
Hay naku anak, pwede, wag mo muna ipapakita sa akin yung manika mo. Ay, ayoko nang bangungutin muli. Sige po, Nay. Nay, balik na po ako sa kwarto ko. Bumalik na nga si Sally sa kanyang kwarto. At pagpasok niya, nakita niya si Twilight. Nakaupo ito sa gilid ng unan. Oh, Twilight, ba't nakaupo ka dyan? Diba dapat nakahiga ka kasi masyado pang maaga para bumangon? Halika na rito, tabi na tayong matulog muli. Kinuhang muli ni Sally si Twilight at itinabi para matulog. 1.5 oras pa ang lumipas ay umaga na. Kaya naman bumangon na si Sally. Ngunit hindi pa siya agad lumabas ng kanyang kwarto upang mag-agahan. Kinuha niya isa-isa ang kanyang mga manika at sinuklay ito. Magandang umaga sa inyo. Halina kayo, oras na para magpaganda. Twilight, halika rito. Papagandahin na naman kita. Ang ganda-ganda mo talaga, Twilight. Ang lambot-lambot ng buhok mo. Ay, nako. Love na kita, Twilight. Sabay halik sa kanyang Twilight. Pagkatapos suklayin ni Sally ang kanyang manikang si Twilight, kinuha niya ang iba pa niyang manika at sinuklay ito. Kitang-kita niya. Nakatitig si Twilight sa iba pang niyang manika. Maya-maya nun, lumabas na si Sally upang mag-agahan. Pagkatapos niyang kumain, dali-dali siyang bumalik sa kanyang kwarto. Nagulat na lamang si Sally. Napasigaw siya. Inay! Dali-dali namang pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid. O Sally, anong nangyari anak? Nay, yung pong iba kong manika, nagkahiwa-hiwalay po. Naalis po yung ulo, yung mga kamay, tapos yung mga binti. Nay, sino kayang gumawa nito? Anak naman, baka naman nilaro mo kanina at pinaghiwa-hiwalay. Nay, hindi po. Sinuklay ko po sila kanina tapos lumabas na po ako para kumain, Nay. Sinong magawa niyan, anak? Ikaw lang naman ang andito sa kwarto mo. Naku naman, anak. Sige na, ayusin mo na yan. Paglabas ng kanyang ina, tinignan ni Sally si Twilight. Parang nakangiti si Twilight. At nakatingin ito sa mga hiwa-hiwalay na manika. Ikaw talaga, Twilight? Ikaw ba may gawa nito? Tanong ni Sally kay Twilight. Bigla ay tumingin si Twilight sa kanya na nanilisik ang mga mata. Ah! Napasigaw na lamang si Sally. Dali-daling bumalik ang kanyang nanay sa kanyang kwarto. Sally, anak, ano nangyari sa'yo? Nay, yung pong manika ko. Bigla pong gumalaw at tumitik sa akin. Nanililisik po yung mga mata niya, Nay, nakakatakot po. Nako, anak, oo nga pala. Nakalimutan na naman kitang bigyan ng gamot. Halika nga rito at uminom ka ng gamot. Kung ano-ano na naman na nakikita mo eh. Halika na nga. Dali-dali nga siyang pinainom ng gamot ng kanyang nanay. Matagal nang umiinom ng gamot si Sally. 7 taon na ang nakakaraan. May nasaksihan siyang lubhang nakapagpagulat sa kanya. Doon siya nagkatrauma. Lagi siyang tulala, hindi makausap, at laging gustong mapag-isa. Minsan, nakikita nila si Sally na nakikipag-usap sa sarili nito. Doon na nagpanik ang nanay ni Sally. Dinala niya ito sa isang espesyalista. At ang sabi ng doktor, tanging panahon lamang ang makakapagpagaling kay Sally. Binigyan siya ng doktor ng mga gamot. Ito yung mga gamot na makapagpapakalma kay Sally upang maiwasan nito ang mag-isip. Dahil natatakot ang doktor na baka dumating ang panahon ay saktan ni Sally ang kanyang sarili. Minsan malala ang hallucination ni Sally. Lagi nitong sinasabi na nakakakita siya ng kung ano-ano. Nakakasindak, nakakatakot. Kaya naman, minsan ay lubos na natatakot ang kanyang nanay. Hindi niya pinapalabas si Sally dahil baka sabihin ng mga tao na baliw ito. May mga panahon din na kalma lamang si Sally. Ito yung mga panahon na nauutusan siya ng kanyang nanay. Matinaw naman si Sally. Sadyang may mga panahon lang na may sumpong ito. Nay, totoo po. Nakita ko po si Twilight. Gumalaw po siya at tumitig sa akin. Nakakatakot nga po yung mata niya, Nay eh. Nakakatakot po. Anak, nakainom ka na ng gamot. Tama na. Magpahinga ka na ha. Mamaya, igisingin na lang kita. Kakain na tayo. Pinahiga na nga si Sally ng kanyang nanay at lumabas na ito ng kwarto. Pagkalabas ng kanyang nanay, dinampot niya si Twilight. Ikaw ha, napaka-bad mo. Bakit mo ginawa sa mga Barbie ko yon? Sa mga manika ko. Bad ka talaga ha. Sige ka, pag nagalit pa ako sa'yo, tatapon na kita. Hindi na kita love.
Tumingin muli sa kanya ang kanyang manika. Sa pagkakataong ito, unti-unting naintindihan ni Sally ang sinasabi ng kanyang manika. Parang sinabi nito na hindi Twilight ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Tanya. 7 taon na raw ang nakakaraan nang patayin siya. Tinaga daw siya ng isang lalaki at pinatay. Biglang nagbalik sa alaala ni Sally ang mga nangyari. 7 taon na nga ang nakakalipas. 7 taon na nga ang nakakalipas nang kitang-kita ni Sally nang tagain ng kanyang tatay Tonyo ang kapitbahay nilang matanda. Halos mahiwalay ang kamay at ulo nito. Napasigaw si Sally. Umiyak siyang bigla. Narinig ng nanay niya ang paghagulgol ni Sally. Ngunit binaliwala niya ito. Alam niya, maya-maya lang, iepekto na ang gamot na ininom ni Sally. Ano nga ba ang nangyari? 7 taon na ang nakakalipas. Atin nang magbalik tanaw sa ating kwento. Sikat ang nanay ni Sally sa kanilang lugar. Umaga pa lang, nasa ponduhan na ito kasama ang kanyang mga classmate sa chismisan. At isa na rito, si Aling Bella. Uy, Medi! Late ka ngayon ah. Naku, bawal ang malate sa atin. Naku po! Maya-maya yan mahuli ka sa ating balita. O ano ba kasing balita? Ay naku, di ba kilala mo si Aling Ising? Yung kapitbahay natin dyan sa kabila. Namatay daw yung kagabi Habang kumakain sila, sapis na po yung dibdib. Pagkatapos nun, natumba. Ayun, nahugutan ng hininga. Nung mahugutan daw ng hininga may biglang lumabas na insekto sa bunganga. Para daw ipis kalaki. Bigla daw galing sa bunganga. Malay ko ba kung totoo? Yun naman ang sabi-sabi nila. Naku, insekto sa bunganga ba, Mare? Hindi ba kaya nabarang naman si Aling Ising? Bakit ganun? May insektong lumabas sa bunganga. Ay naku, Mare. Yun nga ang iniisip ko. Mula ba nung may dumating na matanda dyan sa atin, kasama yung anak niya, parang sunod-sunod na atang nangangamatay nito sa atin. Tapos kung ano-ano bigla-bigla na lang silang namamatay, bigla-bigla nga tutumba. Naku, Mare, wag mo ibintang sa ibang tao pagkamatay nila. Baka naman nagkataon lang at may sakit sila, hindi nila alam. Ay naku, Mare, alam mo ba, bago namatay si Aling Ising, nakasagutan niya yung matanda. Wari bay, di ba't magkapit-bahay sila? Ito raw kasing si Aling Ising, pinakawalan yung aso niya. Yung aso niya, tumae dun sa harapan ng bahay ng matanda. Di nagalit yung matanda. Sabi ni Aling Ising, wala naman sa tapat ng bahay niya yung tae. Yun ang maglinis, yung kung kaninong bahay yung tinapatan ng tae. Ayun, galit na galit yung matanda. Habang naglilinis daw yung matanda ng tae, bubulong-bulong daw. Yun ang balita. Ang sabi nila, baka daw kinukulam ng matanda si Aling Ising. Kaya nung gabi noon, ganun na nga nangyari. Kumakain, namatay, may lumabas na insekto sa bunganga. Naku po, nakakatakot pala yung matanda dyan. Ano? Kaya, mahirap kalaban. Paano nga kung mangkukulam yan? Anong gagawin natin? Ay naku, Mare, kung mapatunayang mangkukulam, di patayin. Ay naku, Mare, kasalanan yan. Ay naku, Mare, hindi kasalanan kung ang ating papatayin ay diablo. Nagtuloy pa ang chismisan ng dalawa na maalala ni Aling Medi na kailangan na niyang bumalik upang magluto ng kanilang pagkain. Nako, Mare, uwi muna ako at baka dumating si Tonyo magalit yun pag walang natat ng pagkain. Aawayin ako nun. O siya, Mare, kita na lang tayo bukas ng umaga. Umuwi na nga si Aling Medi sa kanilang bahay. At nang gabing iyon, habang kumakain sila, ginimbal sila ng isang balita. Kuya Tonyo! Ika ni Samuel, ang nakababatang kapatid ni Tonyo. Ang nanay! Handoon sa bahay! Bumubula ang bibig habang sapo ang dibdib! Dali-daling tinakbo ni Tonyo ang bahay nila. Ang bahay nila ay malapit din sa bahay ng matanda.
Datnan niya ang kanyang ina na nangingisay habang bumubula ang bibig hanggang sa ito ay unti-unting malagutan ng hininga. Inay! Inay! Gising! Gising, inay! Nang mapansin ni Tonyo na wala ng pulso ang kanyang nanay, napasuntok na lamang siya sa sahig. Anong nangyari? Anong nakain ni inay at bumubula ang bibig niya? Ewan ko, kuya. Kumakain po kami ng hapunan. Bigla na lang siyang parang nabilookan ba? Parang sinakal. Tapos natumba siya. Bigla namang bumula ang bibig niya. Tapos napansin namin na hinahawakan niya yung kanyang dibdib. Basta mahirap ipaliwanag, kuya. Yun lang ang nakita ko. Pero alam mo, kuya, kayo ng umaga, nakasagutan ni inay yung kapitbahay na matanda dyan sa kabila. Mano daw, itong si inay, nanguha daw ng kamya sa puno nang walang paalam. Nagalit yung matanda. Hayun, nagkasagutan sila. Bali-balita kasi na mangkukulam daw yung matanda sa kabila. Kaya siguro namatay si nanay. Galit na tumayo si Tonyo. Dali-dali nitong inabot ang itak na nasa gilid ng kanilang dingding. At tumakbo ito palabas ng kanilang bahay patungo sa bahay ng matanda at ng anak nito. Lumabas ka diyang matanda ka! Lumabas ka diyang matanda ka! Kinalabog ni Tonyo ang pintuan ng bahay ng matanda. Dali-daling lumabas ang matanda. Walang ano-ano, pinagtataga ito ni Tonyo. Hindi alam ni Tonyo na nasa likuran pala niya ang kanyang anak na si Sally, na noon ay 6 na taong gulang pa lamang. Magbabayad ka sa ginawa mo. Magbabayad ka sa ginawa mo. Dinig na dinig ni Tonyong bulong ng matanda. At sa pagkakataong yun, lumabas ang anak ng matanda. Nagulat ito nang makita niya ang katawan ng kanyang ina na halos hiwa-hiwalay na at wala na itong buhay. Dali-daling pumasok sa loob ng kabahayan ang anak nito at kinuha rin ang kanyang itak. Dali-daling lumabas at walang anong-ano'y pinagtataga nito si Tonyo. At katulad ng kinahinatnan ng kanyang ina, halos hiwa-hiwalay rin ang katawan ni Tonyo nang tigilan niya itong tagain. Malakas na naghoy si Sally. Kitang-kita niya ng tagain ng kanyang ama ang matanda. Kitang-kita niya ng malagutan ng hininga ang kanyang ama. At kitang-kita rin niya nang tumakbo palayo ang anak ng matanda na tumaga sa kanyang tatay. Doon dumating si Aling Medi. Nakita niya ang asawa niya, wala nang buhay. Malapit sa walang buhay niyang asawa ay ang matanda na halos hiwa-hiwalay nga ang katawan. Nakita niya si Sally sa isang sulok habang humahagulgol at nakatingin sa kawalan. Kinakausap niya ito ngunit hindi sumasagot. Doon na nagsimula ang trauma ni Sally. Sinisi ni Aling Medi ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Sally. Kung hindi sila gumawa ng kwento noon na mangkukulam ang matandang kapitbahay ng nanay ni Tonyo, hindi sana mangyayari ang trahedyang yun. Mula noon, iniwasan na ni Aling Medi ang pumunta sa punduhan upang sumagap ng chismis. Iniukol na lang niya ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Sally. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakakausap ni Aling Medi ang kanyang anak na si Sally. Ngunit mas pinipili pa rin nito ang mag-isa sa kwarto at makipaglaro sa mga manika. Paminsan-minsan ay inuutosan niya itong lumabas. Kaya naman doon nagsimula ang hilig ni Sally sa pagbibili at pangongolekta ng mga manika. Siya rin ang nagturo kay Sally na magbasa at magsulat dahil ayaw nitong pumasok sa eskwelahan. Kaya naman kahit paano ay marunong si Sally magbilang at magkwenta. 7 taon na ang nakalipas, halos nakalimutan na ni Aling Medi ang karumal-dumal na pangyayari. Ngunit alam niya, sariwa pa rin sa alaala ng kanyang anak ang lahat. Nang dahil nga umepekto na ang gamot, unti-unting nakatulog si Sally.
Nagising na lamang siya nang yugyugin siya ng kanyang ina upang kumain na ng pananghalian. Nay, alam niyo po yung manika kanina kinausap ako. Ang sabi niya, Tanya raw ang pangalan niya at 7 taon na raw ang nakakalipas nung tagain siya hanggang mamatay. Naaalala ko po yung nangyari noon, Nay. Nay, siya ba yung matandang piratay ng tatay noon, Nay? Nay? Nagulat si Aling Medi. Oo nga, sa pagkakaalam niya, Tanya ang pangalan ng matanda. At Eduardo naman ang pangalan ng anak nito. Noon daw mamatay siya, Nay. Hindi raw siya nakalayo hanggang sa makakita siya ng manika. Tapos pumasok siya sa manika. At handoon na nga siya mula pa noon. Yun na ang naging tahanan niya. Kung ganun pala anak, dapat itapon mo na yung manika na yan. Nay, ayaw po niya. Sabi ko itatapon ko na siya. Pero sabi niya, wag na wag ko raw yung gagawin kasi magagalit siya sa akin. Di pa raw siya kasi nakakaganti, Nay. Gaganti? Kanino siya gaganti, anak? Patay na rin naman yung pumatay sa kanya. Matagal nang patay ang tatay mo, anak. Alam mo yan. Di pa raw po siya nakakaganti sa inyo. Lalong nagulat si Aling Medi. Siya? Gagantihan ng manika? Bakit? Saan ang kadahilanan? Wala naman siyang ginawang kasalanan sa matanda. Sabi niya, Nay, kayo raw po ang pasimuno kung bakit nangyari ang trahedyang yun. Yun po sabi niya, Nay. Nagulat lalo si Aling Medi. Siya ang may kasalanan ng trahedya. Dahil ba yun sa pagkakalat nila ng chismis na isang mangkukulam ang matanda? Anak, itapon mo na yung manika. Walang magandang idudulot yan sa'yo. Sinisira ka niya. Baka lalong lumala ang sakit mo, anak. Itapon mo na yan. May pagkasadyablo ang manikang yan. Kaya itapon mo na yan. Nay, hindi. Hindi ko tatapon yung manika ko. Hindi ko itatapon sa Tanya. Diba Twilight yung pangalan ng manika mo, anak? Huwag mo siyang tawagin sa pangalan niya. Tawagin mo siyang Twilight, tulad ng binigay mo. Hindi, Nay. Sabi niya, Tanya ang pangalan niya. Kaya tatawagin ko siyang Tanya. Napilitan nang lumabas ng kwarto si Aling Medi. Dahil alam niya, hindi siya papakinggan ng kanyang anak. Kaya naman naisip niya na pag nakatulog na ang anak niya, itatapon niya ang manika. Lumipas pa ang maghapon. Nakakulong lang si Sally sa kanyang kwarto at nakikipaglaro sa mga manika nito. Dinig na dinig niya habang kausap ni Sally ang mga manika. Di mapigilan ni Aling Medi ang kanyang sarili. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang oras. Kung kaya nga lang niyang pabilisin ang oras ay gagawin niya upang sa ganon ay magdilim na at mapatulog na niya ang kanyang anak. Sumapit na ang alas 7 ng gabi. Kinatok na niya si Sally upang kumain. Anak, handa na ang hapunan mo, anak. Kumain ka na. Maaaring gutom na si Sally, kaya dali-daling lumabas ito ng kwarto at tumuloy ng kusina upang kumain. Napangiti naman si Aling Medi. Sa wakas, may isa sa katuparan na niya ang kanyang plano. Ang plano niya ay sunugin ang manika nito. Pagkakain mo, anak, huwag mong kalimutang maligo at mag-toothbrush, ha? Pagkatapos niya matulog ka na, okay? Opo, Nay. Masayang ngiti ni Sally. Masaya rin naman si Aling Medi. Bandang alas 8 na nang pumasok si Sally sa kanyang silid. Ngunit narinig ni Aling Medi na kausap pa nito ang mga manika. Hinayaan niya lang ito at nakiramdam. Naidlip si Aling Medi sa kanyang kwarto. Nagising na lamang siya bandang alas 10 na ng gabi at dali-dali niyang naalala ang kanyang plano. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng kanyang anak at doon ay nakita niya na katabi nito ang manika. Dahan-dahan niyang kinuha ang manika at nang ilalabas na niya ito ng silid, napansin niya na gumalaw ang ulo nito at tumitig sa kanya. Nagulat siya. Gusto niyang sumigaw, ngunit baka magising ang anak niya. Kaya dali-dali siyang lumabas ng kwarto habang bitbit ang manika. Dire-diretso siya hanggang sa likod bahay. Doon nakahanda na ang bote ng gaas at ang lighter.
na siyang gagamitin niya sa pagsunog sa manika. Na ibababa na niya ang manika, biglang kumapit ito sa kanyang liig. Akmang sasakalin siya nito, ngunit dahil alam na niya ang kakayahan ng manika, nailagan niya ang tangkang pagsakal nito sa kanya. Dali-dali niya itong ibinagsak sa lupa at tinapak-tapakan. Ikaw, demonyong manika ka! Ikaw, demonyong manika ka! Akala mo masasaktan mo ako? Akala mo masasaktan mo ako? Hinding-hindi mo ako masasaktan! Hinding-hindi mo ako masasaktan! At hinding-hindi mo rin masasaktan ang anak ko, demonyo ka! Mawawala ka na rito! Dali-dali niyang kinuha ang bote ng gaas at ibinuhos sa manika. At inabot niya ang lighter sa kanyang bulsa at dali-dali niya itong isinunog. Narinig niya na mula kung saan ay parang may humiyaw. Na parang nasasaktan. Unti-unting tinupok ng apoy ang manika. At pagkatupok ng manika, parang biglang gumaan ng pakiramdam ni Aling Medi. Kinabukasan, maagang nagising ang kanyang anak na si Sally. Ang nakakapagtaka rito, parang napakatinaw na nito. Hindi na itong parang batang isip ko magsalita at hindi man lang nito hinanap ang manika niya. Doon napagtanto ni Aling Medi na maaaring isinumpa ng matanda ang kanyang anak, kaya nagkaganoon ito. Buti na lamang at nasunog na ang manika nito. Mula noon, naging masiglang bata na si Sally. Hindi na siya mahiyain, hindi na siya palaging malungkot at gustong mapag-isa. Nakikipaglaro na rin ito sa ibang bata. At doon naisip ni Aling Medi na kailangan na niyang baguhin ang buhay ng kanyang anak. Ipapasok na niya ito sa eskwela.